Violence para sa akin, hindi necessary kasi kung maladaan nyo naman sa usap, sa simpleng paraan na mapag-aayos kayo, gawin nyo, wag yung puro-puro away. Kasi ang away, walang nararating yan eh. Ayon sa statistika ng Garfers.com, ang Pilipinas ay ika-21 sa mga bansang pinakadelikado sa buong mundo pagdating sa karahasan. Nailantad sa librong Inferno ni Dan Brown ang kasakiman ng mga taga-Maynila at inihantulad pa ang mga taga rito sa mga mababangis na hayop. Upang kami ay lalong maliwanagan sa karahasan, kami ay nagsagawa ng isang pakikipanayam sa mga iba't ibang sektor ng lipunan. Una naming pinuntahan ang De La Salle University Integrated School upang malaman ang karahasan sa loob ng isang paaralan. Sa palagay ko, ang term na karahasan ay masyadong malalim para sa isang eskwelahan. Ang karahasan nating matatawag ay yung mga violence na malaki ang impact sa mga estudyante. Minor quarreling or minor bullying. So, cyberbullying kasama dito. Ang mga dahilan din siguro yung peers, kaibigan, malaki ang impluwensya ng kaibigan, yung kapaligiran, malaki ang impluwensya ng kapaligiran, at siguro yung absence ng pamilya. Yung pagmamahal or siguro yung attention ng isang kapamilya or isang taong minamahal niya or importante sa kanya. Dapat kailangan natin ng presensya or pagtanggap. Pagtanggap sa isang tao na kung tanggap nyo kung ano man sila, ano yung ugaling meron siya, so kailangan i-accept natin sila wholeheartedly. Kasi pag alam natin na accepted sila sa isang society, sa isang lugar, magiging masaya siya sa isang lugar na ito or especially sa eskwelahan. Pagtanggap siya ng mga kaibigan ng kaklase at yung presensya ng kanilang pamilya. Yung pagmamahal ng pamilya, values na ibinibigay ng pamilya, yung presence nila. Napaka-importante ng presensya ng pamilya dahil dito namomonitor natin kung ano ang mga kailangan gawin ng isang bata o isang estudyante. Sunod naman namin pinuntahan ang mga barangay at presinto sa Cavite at Biñan upang makakalap kami ng impormasyon ukol sa karahasan sa loob ng isang komunidad. Nakawan, droga. Nakawan, droga. Nakawan, droga. Nakawan, droga. Dito, malimit nangyari dito sa aming barangay. Mga nagkakaroon ng trouble. Nangyayari yun kasi pagkaya ba mga lalo mga nakainom o kaya mga kursurada. Yan mga kalimitan nangyayari dito sa amin. Sa lugar kasi na to, wala pa ako na-encounter eh. Sa ibang lugar siguro, yung mga out of the school yun, kalimitan, mga tambay-tambay, yun. Nagkakaroon sila ng painom-inom. Kakaroon ng medyo hindi pagkakaunawa, nagkakarambol-rambol. Mga muling incident, ganun. Minsan talagang kalimitan nangyayari yun ay lalo pagka yung mga Friday kasi walang pasok na bukasan yan eh. Kaya kalimitan nangyayari, nagkakainuman sila kaya mga biyernes ng gabi, Sabado. Kaya ganun dyan malimit mangyari yan ganun bagay dito sa amin. Mas maganda siguro yung mga out of school yun. Mabigyan ng pagkakataon na makapasok sa school, ma-educate kung anong tama at mali, malaman nila. Gaya ng ginagawa namin, kaya ko, nasa peace and order ako. Kalimitan ginagawa ko dyan. Inuutosan ko yung mga barangay tanod namin para oras-oras nagro-rubing kami para sa ganun. Yung mga kabataan na gustong gumawa ng katarantado, dito sa aming barangay,
naiiwasan nila kapag nakikita lang mga barangay tarot na nag-iikot sa aking barangay. Ayon sa Biblia, naparusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng karahasan tulad na lamang sa libro ng Genesis na kung saan inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang malaking arka para maligtas sa kalamidad na ipapalaganap. Maliwanag sa Biblia na ang mga rebeldeng anghel tulad ni Satanas ay nakapagdulot ng malakas na impluwensya sa mga tao. Atin namang matutunghayan ang masasabi ng simbahan ukol sa karahasan. Ang hindi pagsisimba ay nakadaragdag sa mga dahilan kung bakit may karahasan sa lipunan. Dahil kung hindi nakakapagsimba ang tao, hindi nila malalaman ang kabutihan laban sa kasamaan. Dahil sa karahasan, ang mga biktima nito ay nakakaranas ng kawalan ng katinoan, stress, o kawalang pag-asa sa kanilang buhay. Parang nawawalan sila ng mithiin sa buhay. Sa pamilya, mayroong mga katikesis. At ganoon din sa kabataan. Hinihikayat ang mga tao maging lingkod ng Diyos. Tulad halimbawa ng Paris Catechetical Ministry, PCM. Noon ay ang pagtuturo sa mga bata or pagsiseminar. Atin naman pakinggan ang storya ng isang katiwalang nakaranas na ng karahasan laban sa isang 20 anyos na lalaki. Ang pinaka di ko malilimutang karanasan ay nangyari lang nung nakaraang taon. Ako'y nagtatrabaho doon sa isang construction firm bilang katiwala at budigero ng mayari. Isang beses, may isang trabahador na lumabi sa kanyang kalasingan. Bandang alas 2 ng umaga, nagwala, naghahamon. Kaya kasalukuyang ako'y natutulog na. Ngayon, kinausap ko pa rin siya na tumigil na. Kahit na may pinagkakatiwala ng may-ari, may respeto naman ako sa mga kapwa ko trabahador na pakiusap pa rin. Pero talagang ayaw niya akong tigilan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumabis na nawawala na yung pag-respeto niya sa akin. Ako naman, nire-respeto ko naman sila bilang manggagawa. Ganun pa rin, mura ng mura kung ano lumalabas. Hindi na ako nakatingis. Kaya bilang katiwala, ginawa ko na nararapat. Napagbuhatan ko siya ng kamay. Sinunto ko siya hanggang sa uminit na yung kamay ko. Nung angating ko yung kamay ko, nakita ko siya na duguan na ang mukha niya. At baak na yung kanyang kilay. Tinigilan ko, pinabayaan ko tumayo. Hindi naman siya lumaban, tumakbo palabas. At pagdating niya sa makalayo-layo siya ng sa pinangyarihan, sa insidente, naghamon. Doon naman na ako hinahamon hanggang sa nambabato pa. Ngayon, sa pagbato niya ulit, sa huling bato na binitawan niya, may tinamaan na trabahador sa hotel. Kung siya inabot ko, kasi panahon na yun, nagdilim na ang paningin ko kung siya pasalamat na lang at naawat pa ako ng mga tao ro. Kung hindi, baka kung ano pa ang nagawa ko sa kanya, baka hindi lang ganun. Dahil dala ng sobrang galit. Pinagsisisihan ko hanggat maaari ay ayokong makakasakit ng kapwa ko. Pero hindi ko naman pinagsisisihan na ginawa ko yun dahil para hindi rin naman mawala yung respeto nila sa akin bilang katiwala. At para hindi na maulit pa ang pangyayari ngayon. Ang may papayo ko lang sa mga kabataan na nakikinig ngayon, makailang beses nyo munang isipin bago nyo gawin o bago pumasok sa isang karahasan o ano pa man kriminalidad para na rin sa sarili nyo kasi hindi madaling pasukin ang gulo lalo na sa mga kabataan ngayon. Ngayon talagang wala na kayong maatrasan o magagawa pang paraan, hindi naman di siguro masama na ipagtanggol nyo ang sarili nyo. Itigil ang karahasan. Ipairal ang kabutihan. Itigil ang karahasan. Ipairal ang kabutihan. Ang aming grupo ay naniniwala na magkakaroon ng kapayapaan mula sa kabataan ng Pilipinas kung ating isa sa buhay ang mga salitang itigil ang karahasan, ipairal ang kabutihan. Tayo'y magsimba, magmahalan at magkaisa tulad ng sinabi ni Jesus. Tandaan, tayo mismo kabataan ang simula ng pagbabago.